Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Meron tayong update regarding po kay Tropical Depression Neneng. Si Neneng po ang pang-14 na bagyo ngayong 2026 at pangatlo naman po for the month of August. Namataan po si Tropical Depression Neneng, 530 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos po ng northwestward or pahilagang kanluran at may kabilisan at 30 kilometers per hour. So base po sa ating latest satellite animation, wala namang direktang epekto itong si Tropical Depression sa alinmang panig ng ating bansa at yung mga pag-ulan na ating nararanasan dito po sa may Luzon at western section ng Visayas ay dahil pa rin po dito sa may southwest monsoon or hanging habagat na siyang bahagyang hinihila po nitong si Bagyong Neneng. So kung kahapon po may kababaan itong si Bagyong Neneng o yung low pressure area nasa may silangan po ng Cagayan, kaya yung concentration ng ulan kahapon ay nasa may Mindoro provinces, ngayon din po sa timbog na bahagi ng Calabarzon at yung mga nearby provinces pa dito sa may Palawan and Romblon. Pero ngayon po dahil umaangat na itong si Bagyong Neneng, bahagyang umaangat na rin po yung ating concentration ng mga ulan which is nakafocus na dito sa may kanlurang parte po ng Central Luzon at yung lalawigan po ng Pangasinan. Doon po malalakas ang mga ulan sa mga sandaling ito. Base naman po sa latest track po ng Pag-asa, yung general movement nitong si Bagyong Neneng within 24 hours ay pa northwestward or pahilagang kanluran. So mananatili pa rin po siya dito sa hilagang bahagi ng Philippine Sea hanggang bukas po ng umaga at simula po bukas ng umaga hanggang hapon, malapit na po siya dito sa may parteng northern tip po of Taiwan. So maaaring maglandfall dun sa may area na yon or magkakaroon lang ng close approach, saka po siya lalabas ng ating area of responsibility patungo dito sa may East China Sea and possibly pagsapit po ng Thursday ng gabi or Friday ng umaga ay nandito na po siya sa may East China Sea. So ibig sabihin, wala nga pong inaasahang landfall. For now po, wala tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. At in terms of intensity naman, possible siyang manatili pa rin po as a tropical depression within the next 1 to 2 days hanggang maging low pressure area na lamang pag-angat po sa ating area of responsibility. So as of 11 in the morning, meron po tayong heavy rainfall warnings pa rin in many areas po dito sa may Central Luzon, Calabarzon, and Metro Manila. So meron po tayong red warning over Bataan, portions of Zambales, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, at Bulacan. Habang meron po tayong orange warning over Metro Manila, portions pa po ng Zambales, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, gayon din po sa Bulacan, Laguna, Nueva Ecija, at Rizal. At yellow warning naman po over portions of Nueva Ecija, Rizal, Laguna, Bulacan, and Batangas. So ibig sabihin po ng red, take action na po dahil meron tayong mararamdaman ng mga torrential rains or lubhang napakalakas po ng mga pag-ulan. No? Ito na yung highest rainfall warning natin pagdating po sa heavy rainfall warning. Yung orange warning naman, mag-prepare na po tayo sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil aasahan naman yung intense rains for the next 2 to 3 hours. Habang kapag naman meron tayong yellow warning, within the next 2 to 3 hours, maging alerto po dahil magkakaranas po ng malalakas or heavy rains. Pagdating naman po sa 24-hour rainfall forecast, meron po tayong significant rainfall sa susunod pa na 2 araw. So simula po ngayon, hanggang bukas ng tanghali, ito yung time kung saan approaching po dito sa may parting northern Taiwan ang Bagyong Neneng. So meron pa rin tayong hanggang 200 mm sa loob ng 24 oras sa Pangasinan, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Habang posible pa rin po ang 50 to 100 mm na dami ng ulan dito po sa Metro Manila, gayon din sa may Ilocos Sur, La Union, Abra, at Benguet. Maging dito rin sa may Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, pababa po ng Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, at Oriental Mindoro. So nandyan pa rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayong araw din po for the rest of Luzon, gayon din ang malaking bahagi ng Western Visayas, asahan din po yung generally light to moderate rains or kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil din po yan sa southwest monsoon. Hindi po ito dahil kay Bagyong Neneng. Habang pagsapit po bukas ng tanghali hanggang Friday ng tanghali, ito yung time kung saan maaring papalabas na ng PAR itong si Bagyong Neneng na maaring low pressure area na lang pagsapit po ng Friday. So meron pa rin pong southwest monsoon pero kapansin-pansin na nabawasan na yung ulan at saka nabawasan na rin po yung mga lugar na uulanin ng malalakas. So
Basically, the entire Ilocos region po, meron pa rin 50 to 100 millimeters. Ganyan din ang Zambales and Bataan. Habang bukas, Thursday, meron pa rin tayong generally light to moderate rains over Metro Manila. So mapapansin din po nila na by tomorrow, mas dadalang na or magiging less frequent na po yung mga pag-ulan, especially yung malalakas na ulan. Ganyan din po sa may Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga. Mag-improve na rin po yung weather sa may Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro dahil po dun sa pag-akyat pa at paghina ng southwest monsoon. So pagdating naman po sa mga pabugso-bugsong hangin, ito po ay dahil pa rin sa malakas na southwest monsoon. Today and tomorrow, most of Luzon po at Visayas, mayroon ding gustiness, gayon din ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and Davao Region. Then pagsapit po ng Friday, most of Luzon pa rin. Asahan pa rin po yung epekto ng hanging habagat, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar, at Davao Oriental. So ito naman yung update natin regarding dun sa dalawa pa pong tropical depression or mahinang bagyo sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Una na dyan, itong LPA po kahapon sa may West Philippine Sea, naging tropical depression na rin po, ay nasa 815 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. So ang movement po niya ay west-northwest or papalayo na sa ating kalupaan. So hindi po ito papasok ng ating PAR at wala ring direktang epekto sa ngayon. Papunta po siya dito sa may southern China. Habang isa naman po tropical depression, ito po yung mas malayo dito sa may West Pacific Ocean at huling namataan, more than 3,015 kilometers silangan po ng northeastern Mindanao. So sa ngayon po, nasa 55 kilometers per hour yung taglay niya na hangin, pero ine-expect nga natin dahil ito'y kikilos ng westward to west-northwest sa mga susunod po na araw, ay lalakas pa ito at mangangala pa po ng enerhiya and possible na mas lumakas pa ito into a severe storm or typhoon category bago po siya lumapit sa ating area of responsibility by early next week.